Ayan, iinit ang ulo nyo dito. Maiimbyar na kayo ng bonggang-bongga. Baka mabato nyo ng tasa ng kape or termos na kaagad-agad ang visit sa buhay natin. Kasi ngayon po, anong taon ngayon? 2026, okay? So, may mga throwback, usang throwback, di ba? Dati parang nauso yung Throwback Thursday. Every Thursday, nagpo-post tayo ng mga nakaraan nating photos, videos, ganap, ganun ano. Parang may mga pa-throwback noon eh. Ngayong 2026, isipin nyo, 10 taon na ang nakakalipas simula nang naging Pangulo si Tatay Digong. Parang kailan lang, no? Ang bilis ng panahon, right? 2016, nanalo si PRRD against kay Marimar Rojas, kay Grace po, even kay late Senator Miriam Defensor Santiago, and nakabangon tayo kahit papano sa hirap, sa nabawasan yung corruption, nagkaroon ng mga infrastructure, kitang-kita natin, partida, pandemic pa noon, tuloy-tuloy pala yung mga infrastructure project, nalinis ang Boracay, naayos ang Dolomite Beach ng Manila Bay, na-extend yung validity ng passport natin, even yung driver's license, kung saan-saan may mga tulay, road widening, right? At saka may mga panibagong mga artillery road or whatever, diversion road, talagang build, build, build. So, 10 taon na nakakalipas, parang kailan lang. Partida, dumanas pa tayo ng 2 years na pandemic. Luckily, na-survive natin, no? 2020, ang lockdown hanggang 2022. So, parang ang 4 na taon lang kung tutuusin, no? Ang naging administrasyon ni Tatay Digong kumbaga na unti-unting nagkaroon ng momentum and then nagkaroon ng halt, 'di ba? Napatigil dahil nga sa pandemic. So, uso ngayon ang throwback. May pauso ngayon na 2026 is the new 2016. Ano ang mga ganap ng 2016? Kasi may mga netizen ngayon na nag-a-upload ng kanilang mga nakaraang pictures noong 2016. Siguro payat sila noong mas bata. Biro mo 10 taon na pala nakakalipas mga kababayan. O ito daw ang maiimbyar na kayo na 2016 challenge. Noong June 11, 2016, ay may post singiwi, nakalkal ng netizen, naghanap talaga. Shout out Bulacan People's Council. Nakakita ang mga netizens ng throwback photo ni PRRD at Ningiwi. O may pagganon-ganon din singiwi. Ano ang caption ni Ngiwi din? Salamat sa aking matalik na kaibigan na si Roddy Duterte. Ito ang tunay na walang iwanyain. Ngiwi, naiwanan ka, natalo ka ni BFF Lenny noong 2016. Siguro nag-apply din ito bilang running mate ni PRRD ng mga kababayan or maybe hindi sumagi sa isip niya. Kasi ang naging running mate ni Ngiwi Jr. ay si Senator Miriam Defensor Santiago. Ewan ko kung matagal kayo naka-follow sa akin, meron ako before na chika sa inyo na may kausap tayong dating tao ni Ngiwi na tumiwalag siya kay Ngiwi, mga kababayan, at kay Liza Tanas dahil nung panahon ng 2016 campaign na ito, nangangampanyang mag-isa si Ngiwi Jr. at iniwanan niya at hindi nila ikinakampanya si Senator Miriam. Nagsosolo, nagsasarili. At meron pang pangangampanya di umano noon si Ngiwi Jr. na parang ang ginagawa nila, ginagamit nila si PRRD. Parang sinasabi nila na Digong talaga kami. Digong ako, ang gusto ko ay si Digong. Ang gusto kong maging running mate si Digong o si Digong ang sinusuportahan ko, not Miriam. Naimbyar na yung tao nila, umalis, nag-quit sa kanila. Kasi maka-Miriam yung tao nila. Ano ba yan, nangangampanya, sinusolo. Tapos sa pangangampanya nila, doon sila pumupunta siguro sa mga meeting de avance or campaign rally na si PRRD ang nandun or mga Duterte ang crowd. Hindi nila dinadala si Senadora Miriam sa pangampanya. O anong nangyari? Gaba, tinalo ka ni BFF Lugaw. Lenny. Gaba, buti nga sa'yo. Tapos ganito, itunay daw na walang iwanan na gusto nitong magkaroon ng pwesto yata kay PRRD, hindi mo nabigyan. Di ba inaawitan na nila noon? Inaawitan nila yung DA noon pa lang. Panahon ni PRRD, gusto na Ngiwi na maging DA Secretary or Agriculture Secretary, mga ate kuya.
Matalik na kaibigan, anong ginawa mo sa matalik na kaibigan mong iwi na poke ng inuki? Ay, bawal ako magmura, magagalit ang Lolo Iyoto. Hindi po promote ng Lolo Iyoto ang aking vlog. Tigil-tigil sa init ng ulo, pancha-pesa, no? Nadidemonetize ang content. Pero, ating nakakapag-init naman talaga ng ulo. Eh. Pumipreno na nga ako. Matalik na kaibigan. Anong ginawa mo sa matalik mong kaibigan? Damonyo ko? Oh, pinakulong mo, animal ka. Pinakulong mo talaga. Cute-cute mo. Oh, walang iwanan, iniwanan mo or hindi mo lang iniwanan, hinatid mo sa dahig. Nadamonyo ka. Oh, anong sabi ng mga netizen din eh? Ay, may damonyo. Oh, may damonyo rin. Okay. Group effort ahas. Ano ibig sabihin? Mga traitor sila kay Tatay Digong lahat doon. This photo proves that even a friend can be a what the heck? Sino tinutukoy nila dyan? Ang tunay na kaibigan, gusto nasa maganda at safe na kalagayan at lugar ang kaibigan. Ayun, pinadala sa auto. Na-comment na pala. Bago ko pa masabi. Ayun, pinadala sa dahig, maganda medical assistance at free pa. Free, ay, medyo sarcastic ah. Oh. Oh. Whatever. The greatest steals leader of all time. Ah? Singiwi yun ang magna, hindi lahat ha. Oh. Ito ang sabi, there is no permanent friend or there are no permanent friends in politics, but the only permanent is interest or vested interest. Agreed. O, ngiwi. Manggagamit, mambubudol, damonyo, traitor. Anong matalik na kaibigan? Mangga. Nasa lahi nila, hindi lang sa atin yung pagiging mangga. Tama? Pampadagdag ng init ng ulo ninyo mga kababayan ay itong impeachment ni Ngiwi. Tuso. Ano to? Isang impeachment lang kada taon. Abogado ni F. Elisa haharangin ang seryosong kaso versus PBBM, sabi ni Pulong Duterte. Babalikan natin si Kong Pulong sa susunod na vlog natin. May nag-file ng impeachment complaint kay Ngiwi para matanggal, pero ang nag-file abogado raw ni Ma'am She Calls. Kasi bawat taon, mga kababayan, ng pagkakaalam ko, isang impeachment complaint lang ang pwedeng i-file. So, merong umuna na kesa sa... Yan kasi ang mahirap mga ate at kuya eh. Sabi ng bilisan, sabi ng kumilos agad. January pa lang ngayon, nasalisihan na kayo ng babaeng ahas. Yung mga pro-Duterte sana o yung mga matitinong politiko sana, inagahan nyo ang pagpa-file ng impeachment laban kay Ngiwi. Posible pa yung umusad. Baka yung mga articles of impeachment niyo legit, talagang hindi mako-contest at mapapatunayang guilty si Ngiwi ng committing those violations. Therefore, dapat siyang matanggal sa pwesto. Ay inunahan na kayo, abogado raw to ni Ma'am She. Eme-eme lang na magpa-file ng impeachment. Paano pa kayo makakapag-file? Paano pa papansinin ng mga buhaya ang impeachment na ihahain ng mga matitinong politiko at mga allies ni PRRD or mga kakampi, naunahan na kayo. Wala na. Hindi nyo na mapapa-impeach. Si Ngiwi, isang impeachment complaint lang ang pwedeng i-accommodate per year. Tama ba mga kababayan? Or per Congress or whatever. So naunahan na, basahin nga natin. Tinira ni Davao City, tinira talaga. Tinira ni Davao City Representative Paulo Duterte ang abogado na naghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na siya ring nagsampa ng disbarment case laban kay Attorney Glenn Chong para kay... yung abogado na to, ito rin na nagsampa ng kaso ng disbarment kay Attorney Glenn Chong para matanggal bilang abogado. Si Attorney Glenn Chong, kaibigan ni Miss Maharlika, kaibigan ni Spokes Harry Roque, kaibigan ni PRRD at kaaway na mortal ni Ngiwi Jr. lalong-lalo na ng babaeng ahas.
Kasi nilalaglag talaga ni Attorney Glenchong si Liza Tanas na kinausap niya ng ang mga executive ng Smartmatic para dayain ng eleksyon. Hindi totoo ang 31 million ningiwi noong 2022. Ganon, no? So ginagamit ni Liza Tanas ang Smart Magic noon, nagamit or whatever. So, dahil nga binuking ni Attorney Glenchong dyan at saka nakakahiya na ngayon ang Smart Magic, even sa US may kaso ang Smartmatic rather, ay nagpalit ng Miro ang Pilipinas. Di ba Miro na ngayon ang ginagamit sa elections natin? Ay hawak ni babaeng ahas ang Miro. So yun yun. Yun palang abogado na ito ang nagpa-disbar kay Attorney Glenchong. Pastilan ang liit ng mundo, ani Duterte, opposition sa umaga, defender sa hapon, impeach sa kaliwang kamay, disbar sa kanang kamay, world-class gymnastics. Busy ang abogadong ito. Diskarte ito ng babaeng ahas, mga kababayan, para isalba niya ang kanyang asawa na huwag ma-impeach. Tama? Gate niya iisa lang ang maaaring ihain na impeachment kada taon, hindi pala kada Congress or kada right? Yeah, kada taon, once lang. January pa lang, babagal-bagal ang mga Duterte kono dyan, mga pro-Duterte. Ba't kayo babagal-bagal? Dapat nga, kailan ba nagsimula yung session? January 6? February 6 pa raw Ano ba? Anyway, kung nag-open na ang lower house, dapat alas 3 ng madaling araw, baka nandun na kayo sa gate to file an impeachment complaint. Unahan kayo ng babaeng ahas, nasalisihan kayo ng ahas. Abogado raw to ni ahas Kaya kung maibasura ang kasalukuyang reklamo, isang taon na namang hindi maaaring magsampa ng most probably mga kababayan, palpak yung mga yung let's say articles of impeachment, 'di ba? Kung ano man yung eme na inirereklamo laban kay Ngiwi, for sure palpak yun, hindi yun uusad. Baka hindi na umabot ng Senado yun. Or ibabasura ng Korte Suprema kung aabot man sa Supreme Court. Baka ang irereklamo dyan sa impeachment ay kasi si Marcos Jr. kasi ng babae or I don't know kung ano yung dahilan kung bakit nila i-impeach. Ano kaya? Malalim kaya ang dahilan na inilagay ng babaeng ahas doon sa reklamo ng abogado? For sure, tinulungan niya or siya may pakana niya, di ba? Para kay Duterte, malinaw umano ang layunin, hindi para papanagutin ang Pangulo, kundi para harangan ang mga seryosong kaso na maaaring ihain sa hinaharap. Kung ito ang public interest, ano pa ang private interest? Banat daw ni Kong Pulong. Ibinalik din ni Duterte ang usapan sa mas mabigat na isyu, ang umano'y bilyon-bilyong pisong anomalya sa flood control projects. Nandyan ang ebidensya, nandyan ang mga pangalan, nandyan ang pattern, pero imbes na investigasyon, ang inihahain ay diversion, nililigaw. Impeachment, disbarment, press con. Mga ganun doon pinaggagawa. Nung abogado, kung seryoso kayo sa laban sa korupsyon, dun kayo sa ebidensya. Dun kayo sa nawawalang pera ng tayo pangalan, ka-impeach na si Ngiwi. O malamang wala yan dyan sa kanyang hawak na papeles. No? Huwag niyong gawing tanga ang publiko. Alam namin kung alin ang hustisya at alin ang palabas. Hindi bulag ang taong bayan. Pagod lang kaming niloloko. Napagod na tayo sa kanilang panloloko. So mga ate at kuya, paano natin wawakasan? Nga pala, ito pa yung sinabi ni Sir Jay Sonsa bago ko ituloy yung sinabi ko. Nagpapa-impeach sa presidente, abogado ng First Lady. Di kayo na nga ang wise and bright. Ha 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 ha, mga ulo. Sabi nito. Tuso mga kababayan, wise and bright, tuso. Ang nagpa-impeach, abogado ni Boysit. So, paano pa tayo makakapag-file ng matinong impeachment complaint laban kay Ngiwi kung meron nang na-file and then eventually mababasura Babagal-bagal kasi Malamang sa malamang mga kababayan, hindi na may impeach si Ngiwi. For sure, basura rin tong ibabasura ng Korte Supremang impeachment. Walang kwenta yan. Imposibleng malalim ang dahilan, lalo't abogado nung asawa. Tama si Kong Pulong, lokohan ang nangyayari, gaguhan. Ba't hindi kayo kumilos ng mabilis? Right?
Dapat nga kung pulong kumilos ka na rin kaagad-agad. Hindi niyo ba in-anticipate ito? Inasahan na ng babaeng tuso, matalino. Hindi lang matalino, hindi lang tuso, madaming datong, hawak pa sa leeg ang men in uniform? Nagtatanong tayo. Kasi tahimik sila eh. Ka-impeach, katanggal-tanggal na sa pwesto ang diktador. Either inutil, kaya wala siyang magawa sa korupsyon, or siya ang mastermind. Tama mga kababayan? Sabi ko nga sa inyo eh, kung natanggal ang tatay niyan sa pagiging diktador noon, abusado sa power at magnanakaw, ito bang anak ay like father, like son, or worse than father? Mga tat kuya. Yung nakaw ba ng tatay noon ay mas malaki kaysa sa nananakaw ngayon, or mas malaki ang nananakaw ngayon? At mas abusado rin sa power itong niwi na ito, na mukhang lampa lang pero wag ka, may kumikilos para sa kanya. Oh, natanggal din yung isang na-involve lang sa gambling, si Era. Eh itong si Niwi, hindi dapat i-EDSA? Bakit parang walang nag-EDSA? Nagtatagumpay yung mga ahas na iligaw ang mga gustong mag-EDSA, dinadala sa Liwasan, Ra Sulaiman, Camp Aguinaldo, sa Camara, sa Luneta, sa ibang locations. Bakit dun kayo lumalaban? Dalawa na ang nasipa natin successfully. This is the worst of all. Worse than the other two na natanggal natin. So mga kababayan, kung hindi natin kayang sipain si Niwi through impeachment since tuso sila, kailan kikilos ang mga tao at mag-EDSA? Pa-comment nga po sa comment section at panoorin ang susunod na video.